the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. A reading of the Holy Gospel according to Matthew chapter 13 verse 44 to 46. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Today is first Wednesday of the month, August 2, 2023. At ang araw na ito po ay araw ng pag-novena, o kung tayo man ay may
devotion sa ating mahal na ina ng laging saklolo or to our Mother of Perpetual Help. So sana naway nakapag-novena tayo o nagawa nating ating gawain na ito. At lalo-lalo na nakapagpasalamat tayo sa o may kapal sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. At una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating po may kapal sa pagkakataong ito na binigay niya po sa atin upang po tayo ay makapag-share at makapag-nilay ng kanyang mabuting balita. So, ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat nating na mga subscribers sa tumatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyo at ako po ay bumabati sa lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. To all of you, happy birthday. At sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay mula sa kay St. Matthew chapter 13 verse 44 to 56. Ito po is all about the parable of the hidden treasures and the fine pearls. So dito sa ating ibanghilyo, may dalawang karakter dito na dinidescribe ng ating Panginoon sa kanyang parabola, no? Sinasabi niya dito at kino-compare niya dito yung kaharian ng Diyos sa langit or the kingdom of heaven na is like buried treasure, no? O in a field na nakita nung siguro munting trabahador. So pagkakita niya, tinabunan niya ulit ito at sa laking tuwa at kagalakan ay umalis siya, no? At bininta lahat ng kanyang mga ari-arian at binili, no? Ang lupang iyon na may nakatagong yaman. At ang isa nating karakter ay yung mga ngalakal, no? Na naghahanap ng isang mamahaling perlas. So ganun din, nung makita niya ang mamahaling perlas na ito, ay bininta niya rin yung kanyang lahat ng mga ari-arian at binili ito. So, ano ba ang kaugnayan nito sa ating buhay, mga kapatid? So, sa ating buhay, tayo ay bilang mananampalataya sa ating Panginoon, so hinahanap natin, no, ang treasures na ito, which is the kingdom of heaven at ang mamahaling perlas, no? But ano kaya ang sitwasyon kung baliktarin natin ito, no? Na tayo po yung hidden treasure na ito at perlas. Tapos nakita tayo ng ating Panginoon, no? So dito sa nakatagong yaman na ito o treasure, tayo po ito, no? Kung isipin na natin, tayo po ito, mga kapatid. At ang naghahanap ay yung ating Panginoon. So imagine, bumaba siya sa lupa mula sa langit para hanapin tayo dahil para sa kanya, tayo po ay ang pinakamahalagang kayamanan na gusto niyang maangkin at madala pabalik sa kanyang kaharian. So ito yung perlas din, no? Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin at
ibalik natin ang panahon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba, nagbata siya, no? Lahat ng mga sakit, napako siya sa krus. Binuhis niya kanyang buhay para sa ating mga yaman at perlas na talagang napakahalaga para sa kanya. So, tinubos niya tayo. So, ano naman kaya ang ating response dito? Kung tayo po ang kayamanang ito, ay nagre-response ba tayo sa ating Panginoon? So, kung ating lang titignan at iisipin, pag nilayan, mahalaga tayo, no? Sa ating Panginoon. At itong ibalik natin ang sitwasyon again that tayo ang naghahanap ng kayamanang ito. So ang mga attachment natin dito sa mundo, ito yung mga iwawala natin, no, sa ating buhay para makapag-focus tayo sa paghahanap or sa pag-aim na magkaroon ng kayamanang ito, which is the kingdom of heaven. So kung ano man ang meron tayong attachment sa ating buhay sa ngayon, yung bang pumipigil sa atin para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon, ay dapat ay iwaksi na natin ito, no? Kung ano man yan, mga kapatid, kung ano man ang mga bagay na talagang parang ang hirap nating bitawan, no? Dahil comfortable tayo, nasa comfort zone tayo kaya hindi natin mabitaw-bitawan. So ito po'y hadlang, no, para makamit natin ang totoong treasures na walang iba kundi ang kaharian ng Diyos sa langit. So muli, kung atin babalik na rin, sana naway tayong mga mahahalagang kayamanan para sa ating Panginoon ay tayo ay mag-respond, no, sa kanyang panawagan, not only panawagan kundi ang ating Panginoon ay susumamo sa atin para po manumbalik sa kanya, na iwaksi natin ang anumang bagay na umahadlang dito, iwasan natin ang makagawa ng kasalanan, at ang hangad lang niya ay makapiling tayo, no, sa kanyang kaharian. So mga kapatid, sana naway makapag isip tayo na kung ano man ang bagay na parang ayaw nating pakawalan sa ating buhay, ay sana unti-unti matuto tayong iwaksi ito. Mahirap mang gawin, but gawin natin dahil ang ating Panginoon ay hinanap tayo, natagpuan na tayo, at binuhis ng kanyang buhay para po tayo ay makapiling niya sa kanyang kaharian sa langit. So mga kapatid, sana naway ang ating ebanghelyo na ito sa araw na ito ng Wednesday ay makapagbigay sa atin ng gabay para po makapag-isip tayo na hangarin ang magkaroon ng kayamanang ito, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos sa langit. So marami pong salamat, at muli ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga tumatangkilik, no, sa mga subscribers natin, at sa lahat-lahat, to all my families, relatives and friends, sa aking mga kaklase, marami pong salamat sa inyo.
At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa Pispa Plus sa inyong suporta sa aking munting channel din na ito. So marami pong salamat at pagpatuloy lang po mga kapatid ang mabuting gawain sa ating pagninilay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat sa inyo. So sana naway ang Banal na Espiritu ay gagabayan tayo para po tayo ay matagpuan natin ang totoong kayamanan na ating hinahanap. So sana naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.